Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back to PNR. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to. Nagsalita na si Delphine Lorenzana. Ginulat ang taong bayan, palasyo at kongreso. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po rito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Pero bago po natin simulan yan, eto mga kababayan, may i-share lang po ako, no? Patungkol po dito sa ginagawang investigasyon ng Quadcom Committee. Ito po kasing witness nila, no? Si Jed Mabilog, dating Iloilo City Mayor, no, mga kababayan. Ito po ang kanyang naging pahayag at bigyan po natin ng reaksyon ito. My Philippine cell phone rang. This time it was another general. Nako, another, ibig sabihin, may tumawag na. Kasi another di ba? His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. Nako. But if you go to Krami, you will be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. So yan mga kababayan, no? Ang ano ko dito kung kapanipaniwala ba itong sinasabi niya. Unang-una, kailangan niya magpakita ng ebidensya, no, na talagang may tumawag na general sa kanya. At saka eto, bigyan lang po muna natin ng background, no, kung sino ba talaga itong si Jed Mabilog. Ito po siya mga kababayan. Duterte accused Mabilog of protecting, galing po ito sa PNA, Philippine News Agency noong June 13, 2022 mga kababayan. Ito po ang sabi, Duterte accused Mabilog of protecting the alleged drug syndicate of Melvin Odekta. The alleged drug lord was killed in 2017. So yan mga kababayan. So, protector pala itong si Mabilog. Protector pala itong si Mabilog mga kababayan ng isang drug lord. Wherein, no, na pinaniniwalaan ngayon ng ating administrasyon. So, ang ibig sabihin nito mga kababayan, mas credible pa ba itong si Mabilog na protector pala ng drug lord kaysa kay PRRD? Ganun ba ang gusto nilang palabasin? At saka mga kababayan, ako naghihinala po ako sa kanyang dito sa kanyang statement na ito. Teka lang. Dito po sa statement ni Mabilog mga kababayan, nakakapang parang doubtful tayo, di ba? Kasi unang-una, hindi na po kailangan ni PRRD na gumamit ng isang taong katulad ni Mabilog para sabihin sa publiko na ikaw ay isang drug lord. Kasi ginagawa na niya yun di ba? Ito po ang sinasabi you will be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lord. Mga kababayan, ang tinutukoy po niya dito ay si former Senator Mar Rojas at former Senator Mar Rojas at sino pa yung isa? Si Drilon, si Franklin Drilon mga kababayan, yung gustong ipaturo sa kanya. Ang tanong, iniisip ko nga ba kailangan pa ba talaga ni PRRD ang isang Mabilog para pangalanan kung totoo man yung sinasabi niya? Ang sinabi lang po ni PRRD noon mga kababayan, no, ay may isang adiktos na tumatakbo bilang isang presidente. Yan po ang totoo. At sinabi niya pa, muli dito kukunin lang po natin dito sa article po ng PNA. Yan, PNR. PNA mga News, Philippine News Agency. Ito po, parte po ito ng balita. Inuna ko lang po yung dito sa ulihan kasi gusto ko lang ipakita kung sino ba talaga si Mabilog. Pero dito may sinabi po si PRRD mga kababayan, no? Ito. Ang sinabi po ni PRRD, highlight ko lang po ito. Sinabi niya po kay Senator Bongo ito
Oh, sabihin mo, Bong, siya na ang isusunod ko. Si Mabilog po yan ha. Lumayas, hindi na bumalik. Lalo na ang another 6 years siya. Oh, yan mga kabayan. Siguro pag nanalo yung kabila. So, ibig sabihin mga kabayan, expected na po. Ha? Expected na po ni PRRD na kapag nanalo yung kabila, posibleng bumalik si Mabilog dito sa Pilipinas, no? At hindi natin ini-expect, no? Kasi lahat naman tayo nabudol. Akala kasi natin, no, na yung kakampi ni BP Sara nung yung katandem ni Vice President Sara Duterte nung nakaraang eleksyon ay hindi kabila na sinasabi ni PRRD. Ayun pala ay kabila mga kababayan. Kaya nagbalik ngayon si Mabilog. Oh, nahulaan na agad ni PRRD, hindi pa man, no? Oh, bumalik nga si Mabilog kasi nanalo yung kabila. Ano sa palagay niyo mga kababayan? May point ba yung sinasabi ko dito mga karibin natin? That's why inilagay natin sa thumbnail na protector. No? Kasi itong inayutak na ito, protector pala ito. Pero ginagawa parang kamping-kampi sila. Kinakampihan pa nila ngayon itong mga ganitong klaseng tao na protector ng mga Panginoong di ba? Alams na mga kababayan. Ha? Ayaw kasi pang magpapulburontes kaya ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Well, anyway mga karibin natin, eto pakinggan po natin ang balita patungkol po dito kaya Delphine Lorenzana. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang tila kaliwat ka ng kontrobersiyang report na kinasasangkutan ng Pangulo ngayon at lumabas din ang balitang kamakailan lamang ang pag-resign ni Cheloy Garapel bilang Presidential Communication Office Secretary. Kumpirmado na kilalang retiradong general at kilalang kaalyado noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa Secretary Delphine Lorenzana. Tila binasag na ang katahimikan at nag-resign na sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos bilang chairman ng Bases Conversion and Development Authority. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell na mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, panibagong gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang tuluyan ng umalis sa kanyang administrasyon at ito'y walang Eto mga kababayan, talagang bakit ganon? Sa administrasyon ito, usong-uso po talaga ang pag-alis ng mga gabinete, no? Yung mga appointed mga kababayan. Bakit kaya ganun? Sinimulan lang nila doon kay Atty. Vic Rodriguez Then tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Hindi nga lang sunod-sunod na every month, no? Pero makikita natin na may problema talaga mga kababayan. May problema po talaga ang administrasyong ito. Kasi kung dito pa lang, no, sa kanilang mga tauhan ay hindi na po nila makontrol or hindi na po nagtitiwala sa kanila yung kanilang mga tauhan, paano pa kaya ang taong bayan? iba kundi ang retired general at kilalang kaalyado noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Delphine Lorenzana. Tila ginulantang ang dating Defense Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang taong bayan ng kumpirmadong magbitiw ito sa Marcos administration bilang chairman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA simula pa noong 2022. Naniniwala ang marami sa ating mga kababayan na hindi personal ang di umano'y dahilan ng dating Defense Secretary na kung bakit ito biglang umalis sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala din ang ilan
na tila matapos lumabas ang balitang pagbulgar umano ni BP Sara ilan sa mga di umano'y lihim ng gobyerno at pinangalanan mismo ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Ang di umano'y 2 tao lamang ang may hawak ng national budget ng Pilipinas. Hindi na raw magtataka ang marami sa ating mga kababayan na kapag nasundan daw uli ang resignation ni Lorenzana. Ayon pa sa nilabas na report ng Inquirer.net, Lorenzana stepped down as BCDA chair. Delphin Lorenzana, who served as defense chief under then President Rodrigo Duterte, has stepped down as the Bases Conversion and Development Authority BCDA chair. As I stepped down as BCDA chairman, I thank President Ferdinand R. Marcos Jr. for the trust and confidence in me, Lorenzana said in a statement on Tuesday. Lorenzana, a retired Army general, was appointed BCDA chair just a week before his retirement. One of the sources of funding for an Armed Forces of the Philippines AFP modernization program, the BCDA is mandated to help strengthen the military to develop its former bases and properties into economic centers and communities. During his time as BCDA chief, Lorenzana vowed to earn 36% of the agency's earnings to the AFP modernization. I am honored to be given the opportunity to lead this vital agency and to contribute to the AFP modernization effort to the best of my officials and personal capacity, Lorenzana said, unquote. Ayon pa mismo sa ilang mga komento online ng marami sa ating mga kababayan, tila ay posibleng masundan pa raw ng resignation ng ilan pang mga cabinet secretary ni PBBM dahil sa di umano'y mga kontrobersiyang kinasasangkutan raw ng Marcos administration. At sa inilabas na pahayag ni Delphin Lorenzana, marami sa ating mga kababayan na nakapansin at tila may ibig sabihin di umano ang pagbaba sa pwesto. Ilan sa marami sa ating mga kababayan na nagpahayag ng kanilang mga ugong-ugong at tila sinabing posibleng hindi talaga dapat magre-resign pa si Lorenzana, ngunit tila agad raw umano itong pinagbitiw sa pwesto para raw maiupo ang nasabing kaalyado ng Pangulo na nanumpa na bilang kapalit umano ni Lorenzana. Matapos nito, umugong rin ang usap-usapang tila isa't isa ng pinagtatanggal ng Marcos administration ang ilang mga naging sekretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang gabinete at nagsilbing alay nito sa nakalipas na 6 na taon. Tila na pag-initan daw umano si Lorenzana kaya pinagbitiw ito agad sa pwesto bilang chairman ng BCDA. Ayon pa sa inilabas na mga komento online ng marami. So yan mga kababayan, no? Para sa akin, itong ginawa ni Lorenzana ay good job. Para nating hindi masasabing good job mga kababayan, di ba? Kung nahahalata mo ng palubog ng barko, huwag ka nang sumakay, di ba? Baka madamay ka lang sa pagkalunod ng barko. O, siguro kung nahahalata na rin ni Lorenzana na, nako, anong nangyayari dito? Baka madamay tayo pagdating ng panahon. Yan ay opinion lang natin mga kababayan. At saka, tama po yung naging komento kanina na hindi sa mga susunod na panahon, may susunod pa kay Lorenzana na magre-resign. Dahil nakikita nga nila, no, na hindi nito tama. Nakafocus na lang puro lahat sa Duterte, yung mga investigasyon, lahat. Mainstream media, lahat. Mga kabayan, nakafocus na po sila. How to pin down Duterte na hindi manalo sa mga darating na eleksyon, mga kababayan. So, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibyo natin, sa mga ipinakita natin at nakita natin dito sa video ito. Medyo talaga tagilid na talaga ang tagilid na po ang barko. Kaya magsitalunan na kayo. At kung maaari, kung may alam kayo, sabihin nyo na. Di ba? Ang isa lang naman po talaga dito para sa akin, isa lang po ang makakapagpalinaw sa lahat ng ito. Ang magpa-pulburon hair follicle test ang ating presidente para magbalik po ang tiwala, no, ng ating mga kababayan sa kanya. Di ba? Kasi sa kanya tayo bumoto Sa kanya tayo nabudol.
Di ba? Sinasabi niya nga pa nga, hindi na babalik sa kadiliman ang Pilipinas. No? Sumisikat na ang araw. Si PBBM po yung nagsabi niya na. Pero nakikita po ng ating mga kabayan, parang sinasabi nila, nagko-komento po sila. Sabi pa parang ikaw yata ang gumawa. No? Para maging madilim ang Pilipinas, no? Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong pong reaksyon patungkol dito, right? Maraming salamat po.